Humahaplos sa mukha ni Liway ang malamig na simoy ng hangin habang nakahiga siya sa damuhan sa likod ng bahay nila. Nakapikit siya, pinakikinggan ang tunog ng kuliglig at ang mahinang kaluskos ng palay sa bukid. Para sa kanya, yon ang pinakamagandang oras ng araw. Yung sandaling hindi pa siya tinatawag ng nanay niya. Hindi pa siya hinahanap ng ate niya at wala pang nag-aalala kung nag-aaral ba siya o hindi. "Liway!" sigaw ng kanyang ina. Napangiwi siya nang marinig ang sigaw. Ayan na naman siya. Dahan-dahan siyang dumilat. Umaasang baka sakaling mali ang dinig niya. Pero narinig niya ulit. "Liway, nasan ka na naman?" Bulalas ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Liway. Parang sanay na ang katawan niya sa ganoong tawag. Parang bahagi na yon ng araw niya, gaya ng pagsikat ng araw at pagtilaok ng manok. Tumayo siya at tinapik-tapik ang alikabok sa bestida niya. Paglingon niya sa bahay, nakita niyang nakatayo sa may bintana ang nanay niya at nakasimangot. Sa likod nito, nakasilip ang ate niyang si Solaya. Tahimik at tuwid ang tindig na parang laging handang sumunod sa utos. "Ayan na po!" sigaw ni Liway pabalik, sabay takbo papunta sa bahay. Pagpasok niya sa kusina, sinalubong siya ng amoy ng nilulutong tuyo at kanin. Kumulo ang tiyan niya sa gutom. Napangiti siya agad. "Kanina pa kita tinatawag," sabi ng nanay niya at nakapamewang. "San ka na naman nagpugala-gala?" "Sa likod lang po," sagot niya. "Nakikinig sa kuliglig." "Mas mabuti pa magbasa ka sa libro mo," singit ng nanay niya. "Tingnan mo ang ate mo. Tapos na sa assignment. Ikaw wala pa ring nagagawa." Napatingin si Liway kay Solaya. Nakaupo ito sa mesa, maayos ang buhok at malinis ang damit. May hawak pa ring lapis. Ngumiti si Solaya sa kanya ng maliit. "Tapusin mo na muna ang kain mo," mahinang sabi ni Solaya. "Tutulungan kita mamaya." Ngumiti pabalik si Liway. Buti pa ang ate niya, hindi sumisigaw. Umupo siya at nagsimulang kumain. Habang umunguya, naririnig niya ang patuloy na sermon ng kanyang ina. "Hindi pwedeng puro laro, Liway. Hindi ka pwedeng ganyan habang buhay. Tingnan mo ang ate mo. Gayahin mo." "Apo," sabi na lang ni Liway. Tahimik na natawa si Liway. Hindi niya alam kung bakit. Pero hindi talaga sumasakit ang loob niya kapag napapagalitan siya. Alam niyang pagod ang kanyang ina. Araw-araw itong nagbubungkal ng lupa kasama ng tatay nila. Tapos uuwi pa para magluto at maglinis. Kung minsan nga, sumasakit ang ulo nito at humihiga sa hapon. May kaklase siya, si Berto, na halos araw-araw ding pinapagalitan ng nanay. Narinig pa nga niya minsan na sinabihan itong walang mararating sa buhay. Yon ang masakit pakinggan. Sa kanila, hindi naman ganoon. Nagagalit ang nanay niya. Oo, pero hindi ito nagsasabing wala siyang silbi. Pagkatapos kumain, hinila siya ni Solana papunta sa mesa. "Halika na," sabi nito. "Gawin na natin ang assignment mo bago ka patawagin ulit ni nanay." Umupo si Liway pero ang mata niya ay nasa labas ng bintana. Kita niya ang mga batang naglalaro sa kalsada ng patintero, takbuhan at may tawanan. Parang hinihila siya ng ingay. "Liway!" paalala ni Solaya. "Sandali lang," bulong niya. "Isang tingin lang. Hindi ka matatapos kung ganyan ka." Napabuntong hininga si Liway at tumingin sa papel. Math yon at ang daming mga numero. Kumunot ang noon niya. "Bakit ba kailangan pa nito?" "Para matuto ka." Marunong naman ako magbilang. Hindi naman kailangan lahat yan sa totoong buhay." Katuwiran pa ni Liway. Napailing naman ang ate niya. "Hindi sapat yon." Napakamot siya sa ulo. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gusto ng ate niya ang pag-aaral. Para sa kanya, mas malinaw pa ang mundo sa labas. Mas totoo yon kesa sa mga numero sa papel.
Maya-maya, narinig nila ang yabag ng tatay nila sa labas. Biglang lumiwanag ang mukha ni Liway. Tumayo siya agad at tumakbo palabas. "Tay!" Sinalubong siya ng tatay niya. Pawisan at may putik sa paa pero nakangiti. Binuhat siya nito kahit mabigat na siya para sa edad niya. "Oy, ang laki mo na!" Nakangiting sabi ng tatay niya. "Bakit parang bumibigat ka pa?" "Siyempre, lumalaki na ako eh," sagot niya sabay tawa. Lumabas sa solaya na may dalang tubig. Inabot yon sa tatay nila. "Salamat anak," sabi ng tatay. Pinanood ni Liway kung paano umupo ang tatay nila sa bangko at uminom. Pagod na pagod ito, pero may kakaibang liwanag sa mata. Parang kahit mahirap ang araw ay masaya pa rin. "Kumain na ba kayo?" tanong nito. "Apo," sagot ni Solaya. "Apo," dagdag naman ni Liway. Mamaya may dala akong mangga. Hinog na sa likod ng bukid. Pinayagan akong manguha ng may-ari." "Talaga po?" sigaw ni Liway. Tumawa ang tatay niya. "Oo, pero hati-hati." "Sa akin ang pinakamalaki," sabi niya. "Hindi," sagot ni Solaya. "Ako ang ate, sa akin ang pinakamalaki." Sa pintuan, nakatayo ang nanay nila at nakatingin sa kanila. Hindi ito nakangiti, pero hindi rin nakasimangot. Lumapit ang tatay nila at hinawakan ang kamay nito. "Kumain ka na ba?" tanong ng tatay nila. "Mamaya pa, tatapusin ko lang ito," sagot naman ng kanilang ina. Tahimik na pinanood ni Liway ang mga magulang niya. Hindi sila perpekto. Madalas magtalo, madalas pagod, pero kapag ganoong magkakatabi sila, parang kompleto ang mundo niya. Nang hapon na, nakaupo silang apat sa labas at kumakain ng mangga. Malagkit ang kamay ni Liway pero wala siyang pakialam. Tumatawa siya habang pinupunasan siya ng nanay niya. "Ang kalat mo," sabi nito. "Masarap po kasi," sagot naman ni Liway. "Tingnan mo ang ate mo, malinis kumain." Tumingin si Liway kay Solaya. Totoo nga, maingat itong kumagat. "Hayaan mo na siya," sabi ng tatay nila. "Bata pa naman yan." "Bata rin naman si Solaya pero maingat naman sa mga bagay-bagay," sagot ng kanilang ina. Hindi na naman napigilang ikumpara silang magkapatid. "Magkaiba sila," saad naman ng kanilang ama. "Hindi natin pwedeng sabihin na gayahin ni Liway si Solaya." Sumandal siya sa balikat ng tatay niya. Sa kabilang side ay si Solaya naman. Tumingin si Liway sa bahay nila. Sa maliit, may bitakang pader at tumutulo kapag umuulan. Tumingin siya sa bukid na malawak pero hindi sapat para yumaman sila. Tumingin siya sa nanay niya na mahigpit pero maalaga. Sa ate niya na matalino at mabait. Hindi sila perpekto. Alam niya yon kahit 10 taong gulang pa lang siya. May mga araw na walang ulam, may mga araw na umiiyak ang nanay niya sa gabi. May mga araw na pagod ang tatay niya na halos hindi na makapagsalita. Pero wala siyang gustong ipalit. Kasi ang pamilyang yon na maingay, magulo, pagod at masaya ay tanging sa kanya. Ilang taon pa ang lumipas. Dalagitan na sila ni Solaya. Mainit ang hapon habang naglalakad si Liway pauwi mula sa eskwela. Nakalugay ang buhok niya, pawisang batok at nakasabit ang bag sa isang balikat. Sa kabilang kamay, hawak niyang cellphone na hiram lang sa kaklase. Nakangiti siya habang binabasa ang mensahe ni Ken sa screen. "Tumingin ka kanina," message ni Ken. Napakagat siya sa labi para pigilan ng tawa. "Liway!" sigaw ng kaklase niyang si Mira mula sa likod. "Ibalik mo na yan!" Lumingon siya habang nakangisi. "Sandali lang, kinikilig pa ako dito. Nanotice ako ng crush ko, te." "Paano hindi ka manonotice? Ang harot mo sa school kanina. Ang ingay mo, papansin ka. Ikaw kasi ang unang tumingin." Mabilis na sabi ng kaibigan. Pero wala siyang pakialam. Nag-reply na lang siya kay Ken habang nakangiti. Pagkatapos ay ibinalik ang cellphone kay Mira na parang umay na sa kanya.
Grabe ka, sabi ni Mira. Ako na lang ang nahihiya sa ginagawa mo, Liway. Bakit? Okay lang yan. At least napansin na ako ng crush ko. Magaan ang pakiramdam ni Liway. Parang may maliit na paputok sa dibdib tuwing naaalala niya ang ngiti ng lalaking tinutokso sa kanya. Crush lang naman eh, nakangiting sabi ni Liway. Umismid naman ang kaklase niya. Crush lang? Isa na naman. Pang ilan na ba ngayong taon? Ang dami-dami mong crush. Pagdating niya sa kanto ng bahay nila, nakita niyang nakaupo sa may hagdan si Solaya, may hawak na libro at nakasalamin. Mas nauna na pala itong umuwi kesa sa kanya. Kahit nasa labas, nag-aaral pa rin ito. Kumunot ang noo ni Liway. Ate, tumingin si Solaya. Late ka na, kung san-san ka nalang dumediretso bago umuwi. Hindi sagot ni Liway. Sakto lang, hindi naman ako late. Naglugaw kami ni Mira. Tumingin sa kanya ang kanyang kapatid. May project ka ngayon, 'di ba? Nabanggit mo sa akin last time. Hulaan ko, hindi mo pa rin nagawa. Napakurap si Liway. Project? Saglit siyang nag-isip. Bukas pa yon? Liway, bukas nga. Depensa niya rito. Relax ka lang, gagawin ko naman yon. Ibinaba ni Solaya ang libro. Yun ang senyales na may sermon na darating. Umupo si Liway sa tabi nito pero nakangiti pa rin. Anong ginawa mo sa school? Tanong ng ate niya. Marami, sagot niya agad. Tulad ng? Nag-aaral naman ako, sabi niya sabay tawa sa sarili. Hindi halata pero nag-aaral ako ate. Hindi natawa si Solaya. Ang dami kong naririnig sa mga kabatch ko. Nakikipaglandian ka na naman sa mga senior high. Ano? Nanlaki ang mga mata niya. Hindi Liway? Napailing siya. Crush lang yon. Ano bang masama sa crush? Normal teenager lang ako at normal lang naman ang puppy love at mga crush-crush na yan. Tumitig si Solaya sa kanya ng seryoso. Grade 10 ka na, hindi ka na bata. Mamaya mabuntis ka dyan. Ang OA. OA naman sa buntis, Ate Solaya. Wala nga akong boyfriend sa mga yun eh. Sagot ni Liway. Crush lang yon, hindi ako magpapabuntis. Ate, ang boring mo. Napailing ito. Mas boring ang bumagsak. Napatahimik siya sandali, pero hindi dahil nasaktan. Mas iniisip niya kung paano sasagutin yon. Hindi naman ako babagsak, sabi niya. Makakasurvive ako, matatapos ko tong high school, hindi naman ako hopeless case. Hindi rin sobrang palako lang grades ko, tamad lang talaga ako mag-aral. Survive lang? Ulit ni Solaya. Yun lang ang gusto mo? Kung may potential dapat gamitin mo yan. Nagkibit balikat si Liway. Okay na yon, hindi ko naman pinangarap maging honor student. Narinig niya ang huni ng ibon at ang mahinang ingay ng kaldero sa loob ng bahay. Alam niyang malapit nang pumasok ang nanay nila sa usapan kapag narinig sila. Liway, mas mahinang sabi ni Solaya. Hindi pwedeng puro crush ang iniisip mo. Ang bilis nga ng utak mo kapag crush ang usapan. Kapag aralin, tinutulugan mo lang. Napakamot siya sa ulo. Ayoko kasi ng mga inaaral sa school. Hindi mo pwedeng piliin lang ang gusto mo sa buhay. Ginagawa ng lahat ang mag-aral. Hindi lahat nakakapag-aral kaya gamitin mo tong pagkakataon na to. Dahil sa aral lang may mapapala. Yun ang totoo. Yun ang dapat seryosohin, Liway. Napatingin si Liway sa mukha ng ate niya. Alam niya naman yun. Yun din ang sinasabi ng mga magulang nila. Pero anong gagawin niya kung hindi makuha ng pag-aaral ang interes niya? Hindi ka ba nagkaka-crush? Tanong ni Liway bigla. Napakurap si Solaya. Ano? Ever? Dagdag niya. Kahit isa? Namula ng bahagya ang ate niya. Napangiti si Liway. Ayan, so meron din. Congratulations ate. Normal ka ng teenager. Sino? Sabihin mo na. Umiwas ito ng tingin. Liway, boring ang buhay mo kung wala. Tuloy niya pa. Puro aral ka na lang? Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Tumayo si Solaya. Mas naawa ako sa mga taong walang plano sa buhay. Ouch! Sabi ni Liway pero tumatawa pa rin.
Ate, may plano naman ako sa buhay kahit ganito. Ang baba talaga ng tingin mo sa akin. Di ba, plano rin naman ang magkaroon ng matinong asawa at maging ina sa mga anak namin? Napairap ang kanyang kapatid. Ganyang mindset talaga yung nabubuntis ng maaga. Sa loob ng bahay, lumabas ang nanay nila. "Oh, ano na naman yan?" "Wala po," sagot agad ni Liway. Tiningnan ng nanay si Liway mula ulo hanggang paa. "Ikaw na naman ang maingay. Nag-aral ka na ba? Tingnan mo ang ate mo, tahimik na nag-aaral." Ayan na naman. Hindi na siya nagulat. Parang background music na lang ang paghahambing. Narinig niya na yon buong buhay niya. "Apo," sabi niya. "Opo ka ng opo, wala ka namang ginagawa," dagdag ng kanilang ina. Pumasok silang tatlo sa bahay. Nagpalit na siya ng damit at sinubukang mag-aral. Wala naman siyang choice. Pagagalitan siya ng kanyang ina. Kaya hindi siya mabigyan ng cellphone kasi hindi siya nag-aaral ng maayos. Samantalang ang ate niya, may cellphone na kahit second hand lang kasi alam na ginagamit sa school. Umupo si Liway sa tapat ng mesa at inilapag ang bag. Ginawa niya ang mga assignments. Gusto niyang magpaturo kay Solaya pero wala naman itong pasensya sa pagtuturo. Kaya kahit hindi sigurado kung tama o mali, ginawa pa rin ni Liway. Maya-maya ay kinuha niya ang lumang notebook at nagsimulang gumuhit ng puso sa gilid. "Assignment," paalala ni Solaya. "Tapos na naman?" "Tama naman ba?" tanong pa ng ate niya. Nagkibit balikat si Liway. "Okay na yon?" Napabuntong hininga siya at binuksan ang bag. Nilabas niya ang isang libro at tinitigan niya yon na parang kaaway. "Alam mo," sabi niya habang nagbubuklat, "kapag may crush ako, inspired ako. Hindi ka nawawala ng crush, pero hindi ka naman inspired mag-aral," sagot ni Solaya. Natawa na lang si Liway. Hindi niya itatanggi yon. Kaya niyang ma-inspire sa ibang bagay pero hindi sa pag-aaral. Napailing ang ate niya. "Minsan, naisip ko kung paano tayo naging magkapatid. Kahit anong impluwensyang gawin ko sa'yo, hindi ka magpadala." Tahimik silang nag-aral ng ilang minuto o nagkunwaring nag-aaral si Liway. Ang totoo, iniisip niya ang ngiti ng crush niya, ang paraan ng pagtawa nito at kung ano ang isusuot niya bukas. Maaga pa lang, gising na si Liway sa ingay ng manok at sa kalansing ng kawali sa kusina. Nakapikit pa siya pero nakangiti na. Amoy niya ang sinangag na mukhang niluluto ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Solaya sa kabilang kama. Nakahiga ang ate niya ng tuwid, may libro pa sa dibdib na hindi na naitabi kagabi. Napangiti si Liway. Kahit natutulog, mukhang nag-aaral pa rin. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa kusina. Nakatalikod ang nanay nila habang hinahalo ang kanin. "Gising ka na?" tanong nito nang hindi lumilingon. "Apo," sagot ni Liway. "Ako na po dyan. Kumuha ka na lang ng plato." Binuksan niyang cabinet at kumuha ng mga plato at kubyertos. Umupo siya at nagsandok ng kaunting kanin sa plato niya. Hindi niya pinuno, sanay na ang kamay niya sa pagtitipid. Kaunti lang ang pagkain at gusto niya namang mas maraming makain ang mga magulang nila. Napapagod ang mga ito sa bukid, kaya ang mga ito dapat ang kumakain ng mas maraming pagkain. Nang dumating si Solaya, inaantok at magulo ang buhok. Napansin nito agad ang mesa. "Eto lang po ang pagkain?" tanong ng ate niya. "May itlog naman," sagot ng kanyang ina. "Apat tayo, 2 lang yung itlog." Medyo yamot na sabi ng ate niya. Ngumuso siya. Alam na kulang pa yon sa kapatid niya. "Hahatiin na lang, baka wala pang pera si nanay at tatay." Lumapit na ang kanilang ina. Nilapag nito ang isang buong itlog sa plato ni Solaya. "Pasensya na, yan lang muna. Wala pa kaming pera eh. Tipid muna ulit." Napatingin si Liway sa isang buong itlog sa plato ng ate niya. Wala nang para sa kanya. Maya-maya,
Hinati na ng kanyang ina ang itlog nito. Binigay sa kanya ang kalahati at sa plato naman ng ama niya ang kalahati. Nanlaki ang mga mata niya at ibinigay sa nanay niya ang kalahati ng itlog. Sa iyo na po, Nay. Okay lang po kahit walang itlog. Masarap naman po ang sinangag. Napatingin ang kanyang ina. Medyo nag-alangan pero sa bandang huli, kinuha na rin ang kalahati ng itlog. Pasensya na, kulang ang ulam. Hati sana kayo ni Solaya kaso alam mo naman nag-aaral ng maayos ang ate mo. Kailangan niya ng kahit kaunting sustansya. Tumango agad siya at malaking sumubo ng kanin. Okay lang, Nay. Hindi ko rin naman favorite ang itlog. Kahit ang totoo, favorite niya yon. Kapag may pera si Liway, nakakaubos nga siya ng 5 nilagang itlog. Napabuntong hininga si Solaya habang kumakain. May bayarin pa tayo ngayon sa school. Tahimik si Liway habang kumakain. Masarap pa rin ang sinangag kahit yun lang ang kinakain niya. Nanay, sinabi ko na last week pa yon, sambit ni Solaya sa kanilang ina. Sumagot ang nanay nila. Alam ko, babayaran naman ng tatay nyo pagkatapos ng ani. Kaunting hintay lang. Napatingin si Liway sa kanyang kapatid. Alam naman ito na wala pa silang pera. Ramdam naman yon. Sana ay hindi nito i-pressure ang kanilang ama at ina na makapagbayad agad. Tahimik na pumasok ang tatay nila at may dala ng sombrero. Umupo ito at ngumiti ng pilit. Magandang umaga. Napangiti agad si Liway. Magandang umaga, tay. Bayaran daw sa school, sabi agad ni Solaya. Hindi pa nakakakain ang tatay nila, pero napahinto na. Tumango ito. Oo, ayusin ko. Kailan? Pilit ni Solaya. Tay, kailangan na yon. Kailan pa po yung pagkatapos ng ani? Naramdaman ni Liway ang pag-init ng tenga niya. Hindi niya gusto ang direksyong tinatahak ng usapan. Ate, mahina niyang sabi. Kakain muna si tatay. Sa ibang araw na kasi yan, wala pa nga silang pera. Tumingin si Solaya sa kanya. Nag-aalala lang naman ako kasi baka ako na lang ang walang bayad doon. Nakakahiya kaya. Alam naman yon ni Liway. Nalalagay din siya sa ganoong sitwasyon. Pero kahit isang beses ay hindi niya pinilit ang ama't ina. Kapag walang pera, naiintindihan niya. Inuunawa niya dahil binibigay naman ng mga ito ang lahat kapag mayroon. Muling nagsalita ang kanilang ama. Oo na, wag na kayong magtalo dyan. Solaya, gagawan ko ng paraan. Mangungutang na muna siguro ako. Kapag meron na bayaran niyo ang mga kailangan niyong bayaran sa school. Doon pa lang tumahimik ang ate niya. Kumain sila ng walang nagsasalita. Pero sa loob ni Liway may maliit na kirot. Hindi dahil kulang ang ulam. Sanay na siya roon. Palagi siyang nagpapaubaya. Pero siya kasi ang nasasaktan para sa kanyang mga magulang dahil sa paraan ng ate niya na magsalita. Pagkatapos kumain, nagbihis sila para sa school. Hinugot ni Liway ang uniform na pinaglumaan ni Solaya. Medyo maluwag pa sa balikat pero okay lang. Ang luwag pa rin, sabi ni Solaya habang nagtatali ng buhok. Dapat bumili na tayo ng bago para sa'yo. Okay lang to. Walang pangbili ng bago si nanay at tatay. Saka ganun talaga, bunso ako, namamana ko ang mga pinaglulumaan mo. Mabuti na lang, maingat ka sa gamit kaya napapakinabangan ko pa. Napailing si Solaya. Hindi ka ba napapagod? Sa alin? Sa ganito, napabuntong hininga si Solaya. Ang hirap ng buhay natin, ayoko ng ganito. Tumingin si Liway sa sarili. Suot na niya ang uniform na luma pero malinis. Sapatos na may gasgas pero buo pa. Hindi niya makita ang problema roon kasi sapat naman sa kanya basta mayroon pa rin. Hindi, sagot niya. Normal lang to. Wala na tayong magagawa kung ganitong klaseng buhay ang kayang ibigay sa atin. Mapapagod lang tayo kung maghihimutok tayo sa mga bagay na hindi naman agad magagawa ng paraan. Maya-maya ay pumasok na silang dalawa sa school. Naglakad lang sila. Naghiwalay dahil magkaiba naman ang building ng senior high sa junior high.
Sa school, mabilis lumipas ang umaga. Sa recess, binuksan ni Liway ang baon niyang biskwit. Kinain niya yon ng dahan-dahan at ininom ang tubig para mabusog. "Share tayo?" sabi ni Mira at inabot ang chichirya. "Wala na naman kayong baon, no?" Ngumiti si Liway. "Wala nga eh. Wala pang anihan. Salamat." Sa kabilang banda, nakita niya si Solaya kasama ang mga kaklase nito. Nakasimangot ang ate niya habang may kausap na teacher. Kahit malayo, alam ni Liway kung tungkol saan yon. Mukhang kailangan na talagang magbayad ng kapatid niya. Pag-uwi nila, tahimik si Solaya. Pagpasok sa bahay, inilapag nito ang bag na medyo malakas. "Hindi na ako pinapapasok sa lab," sabi nito. "Hanggat hindi bayad." Tahimik ang nanay nila sa kusina. Ang tatay nila, nakaupo sa bangko, hawak ang sombrero. Bukas," sabi ng tatay nila. "Makakapagbayad na tayo bukas." "Lagi na lang bukas," sagot ni Solaya. "Nahihiya na ako. Pakiramdam ko, pinagtatawanan na ako ng mga kaklase ko. Saka makakaapekto sa grades ko. Kung hindi po ako papapasukin sa lab, hindi ko magagawa ang mga activity. Mahuhuli ako. Mauungasan na naman po ako ni Maricar sa ranking." "Anak, unawain mo na muna kami," simula ng nanay niya. "Choice niyo to," putol ni Solaya. "Pinili niyong mag-anak, responsibilidad niyo kami." Parang may bumagsak sa dibdib ni Liway. "Ate naman, huwag ka namang ganyan." "Totoo naman ang point ko eh," reklamo ni Solaya. "Hindi naman choice ipanganak, pero nilabas niyo na agad kami sa mundong to na wala pang kahit ano." Kumunot ang noo ni Liway. Mababait ang mga magulang nila. Tapos, pagsasalitaan lang ng ganoon ng ate niya. Matalino si Solaya, pero nakalimutan na yatang maging anak at magpakatao. Hindi na siya nakatiis. "Ate, tama na!" Tumingin sa kanya si Solaya. "Bakit? Mali ba ako? Alam din naman nila na may point ang sinasabi ko." "Hindi sa mali," sagot ni Liway. "Pero unawain mo naman." "Unawain?" Ulit nito. "Ikaw, okay lang sa'yo ganito kasi hindi ka naman nag-aaral ng maayos." "Oo," sagot niya ng derechahan. "Okay sa akin kasi wala akong nakikitang mali rito. Kasi magsasaka lang naman si nanay at tatay. Hindi sila mayaman, pero ginagawa nila ang kaya nila." "Hindi sapat ang kaya, Liway. Pero ito lang ang meron at ibinibigay naman nila kung anong kaya nilang ibigay." Bulalas niya rito. "Hindi mo ba nakikita? Pagod sila araw-araw, pero pinapaaral pa rin tayo." Pinigilan na sila ng tatay nila na magtalo. Pareho silang natahimik. Maya-maya ay naluha na ang ate niya. Namula ang mata ni Solaya. "Gusto ko lang naman ng mas maayos." "Gusto rin nila," sagot ni Liway. "Pero hindi lahat nakukuha agad." Napaupo si Solaya sa bangko. Tinakpan itong mukha at naiyak na lang. Lumapit ang nanay nila at hinaplos ang buhok nito. "Pasensya ka na anak," umiling si Solaya. "Sorry din po. Pasensya na. Nakaka-frustrate lang po talagang pressure sa school." Napailing na lang si Liway. Mabait ang ate niya, pero may mga ugali rin talagang mahirap intindihin. Siguro dahil malaki itong mangarap kaya sobrang taas ng expectations. Kung sana lang ay pareho sila ng pananaw. Dahil para kay Liway, kahit kulang ang pagkain, kulang ang baon, kulang ang gamit, hindi kulang ang pamilya niya. At yon ang yaman na hindi namamana, hindi nabibili, at hindi nauubos. Hanggang sa may nangyaring masama sa kanilang ama. Nakatayo si Liway sa tabi ng kama ng tatay nito. Maputla ang balat nito, mas payat kesa noong nakaraang linggo. May nakakabit na swero sa braso nito. Hindi siya sanay makita ang tatay niya na nakahiga ng ganoon. Sa isip niya, ang tatay niya ay laging nakatayo sa ilalim ng araw. Malakas, pawisan, tumatawa kahit pagod. Ngayon ay tahimik lang ito at humihinga ng mabagal. "Liway!" Mahinang tawag ng tatay niya. Lumapit siya agad. "Tay, pumasok ka ba ngayon?"
Opo, sagot niya agad kahit kalahating araw lang naman siya sa school. Half day lang po kami kasi may program sa school. Tumango ito ng kontento. Mabuti. Sa likod niya, nakaupo ang nanay nila. Hawak ang bill ng ospital. Nakakunot ang noo nito at halatang problemado. Magkano na po ba? Tanong ni Solaya. Marami pa. Mahinang sabi ng nanay nila. Mangungutang muna tayo. Napapikit si Liway. Hindi na bago ang salitang utang, pero ngayon ay parang mas mabigat pakinggan. Hindi dapat umabot sa ganito, bulong ni Solaya. Tumingin ang tatay nila. Anak, kung nagpahinga lang sana kayo, hindi po sana masasagad ng ganito ang kalusugan ninyo. Ang tigas din po kasi ng ulo nyo, tay. Putol ni Solaya. Paano tayo kakain kung magpapahinga ako? Kalmado namang katwiran ng tatay nila. Hinawakan ni Liway ang kamay ng ama. Gagaling ka, tay. Magpalakas ka lang po. Kinabukasan, maaga si Liway na nasa bukid kasama ang nanay niya. Mabigat ang katawan niya dahil kulang sa tulog pero hindi siya nagreklamo. Kaya mo pa? Tanong ng kanyang ina. Opo, sagot niya. Habang nagbubungkal, naisip niyang tatay niya sa kama ng ospital. Bawat palo ng pala, parang pangako na tutulong siya hanggat kaya niya. Pagkatapos ng ilang oras, tumakbo siya pa uwi. Naligo ng mabilis at nagsuot ng uniform. Basa pa ang buhok niya nang pumasok sa school. Hoy! Sabi ni Mira nang makita siya. Ang aga-aga, mukha kang pagod. Workout? Biro ni Liway. Sa recess, wala siyang baon. Umupo siya sa gilid ng kantin, umiinom ng tubig para mapuno ang tiyan. Liway! Boses yon ng crush niyang si Ken. Napalingon siya. Nakatayo si Ken sa harap niya at may hawak na lunchbox. Senior high ito, mas matangkad at mas maayos manamit. Kilala sa school at marami ang may gusto. Aha? Sagot niya at biglang nahiya. Inaabot ko lang, sabi nito at inilapag ang lunchbox sa mesa. Ano to? Mataman siyang tiningnan ni Ken. Pagkain para sa'yo. Napakurap siya at agad na nakaramdam ng kilig. Bakit? Nagkibit balikat si Ken. Mukha kang gutom. Napatawa siya. Diretsahan na. Kakain ka ba o hindi? Tanong nito. Tumingin siya sa pagkain. Adobo yon at may kanin. Gusto niyang isipin na binili lang nito sa labas. Pero nasa maayos yung lunchbox na para bang pinaghandaan talaga. Na para bang pinagplanuhan talagang bigyan siya ng pagkain. Binibigyan mo ako ng pagkain. Ibig sabihin, crush mo na rin ako? Sobrang lawak ng ngiti ni Liway. Parang lahat ng pagod ay bigla na lang nawala. Tahimik siyang tumingin dito. Walang awa sa mukha ni Ken. Wala iyong tingin na kawawa siya. Normal lang at parang simpleng bagay. Dahan-dahan niyang hinila ang lunchbox. Salamat. Uubusin ko to. Kahit yung baunan, ngangat-ngatin ko pa. Natawa bigla si Ken. Walang anuman. Habang kumakain siya, ramdam niya ang init ng pagkain sa kanyang tiyan. Parang may liwanag na kumalat sa dibdib ni Liway. Pag-uwi niya, pagod na naman ang kanyang ina. Si Solaya, nakaupo sa mesa, hawak ang mga papel. May dagdag na bayarin? Sabi nito agad. Hindi pa nakakaupo si Liway. Ngayon pa talaga? Sabi ng nanay niya. Napakagatlabi si Solaya. Nay, kailangan to sa school. Napuno na ang kanilang ina. Alam ko naman, pero sana, wag na kayong dumagdag. Nahihirapan na nga ako sa kalagayan ng tatay ninyo. Solaya, kaunting pag-intindi naman. Napabuntong hininga si Liway. Inilapag niya ang bag at umupo sa tabi ng ate niya. Ikain na lang muna natin yan, ate. Wala akong gana, sagot ni Solaya. Hindi ka makakatulong kung gutom ka, sabi pa ni Liway. Tumingin sa kanya ang ate niya. Paano ka nagiging kalmado ng ganito? Mas lalo tayong nalulubog sa hirap. Pagod ako, pero ano bang magagawa kung ipapakita ko ang frustrations ko sa mga nangyayari? Hindi naman yun nakakatulong sa atin, ate. Gusto niyang maintindihan yon ni Solaya.
Ayaw niyang pareho silang maging pabigat. Mabigat na nga ang mga problema nila, kaya dapat ay alam nila pareho kung paano yon pagagaanin. Makalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakalabas na ang tatay nila. Kaya sa school, mas madali nang huminga si Liway. Hindi na siya natutulog sa klase sa sobrang pagod. Idagdag pa ang katotohanan na pinapansin na siya ng crush niya. Liway, tawag nito minsan habang palabas siya ng classroom. Napalingon siya. Nakatayo si Ken sa may pinto at may hawak na juice. Para sa'yo. Bakit? Tanong niya at sobrang kinilig. Ikaw sinasadya mo po talaga ako rito. Crush mo na rin siguro ako, no? Saglit silang nagkatitigan. Pareho pang nakangiti. Malakas ang pakiramdam niya na crush na rin siya ni Ken. Hindi lang talaga ito umaamin. Aalis na ako, sabi ni Ken. Kumukulit ka na naman. Kumaway siya kaagad. Bye Ken, balik ka rito Nawawalan pa naman ako ng gana kapag hindi ko nakikita ang crush ko. Mahinang tumawa ang binata. Pag alis nito, napahawak siya sa bote. Namumula na siya sa labis na kilig. Pakiramdam niya, nasusuklian lahat ng mga pinapantasya niya. Ilang araw ang lumipas na ganoon, mas lalo tuloy siyang sinisipag pumasok sa school. Hanggang sa isang hapon, narinig niya ang usapan sa kantin. Aalis na si Ken, saad ng isang kabatch nito. Napahinto ang kutsara ni Liway sa hangin. Nakinig siya sa pinag-uusapan ng dalawa. Talaga? Oo, magka-college sa Maynila. Pre-med daw yata yung kukunin. Gusto maging doktor. Kaya naman nila yon. May kaya sila, saka wala ritong maayos na university. Kaya talagang need na pumunta ron. Parang may nahulog sa tiyan ni Liway. Hindi niya natapos ang pagkain. Umuwi siyang tahimik at mabigat ang paa. Sa bahay, hindi niya kayang ikwento. Parang ang babaw pakinggan kumpara sa mga utang at bayarin nila. Crush lang naman, pero bakit ang sakit? Kinabukasan, hinanap niya si Ken sa school. Kaso hindi niya na ito makita. Hanggang sa isang linggo na itong hindi nagpakita. Nabalitaan niyang hindi na pala ito a-attend sa graduation kasama ng mga gagraduate. Kailangan na kasi nitong bumiyahe papunta sa Maynila. Isang hapon, naglalakad siya kasama si Mira pa uwi. Huy, sabi ni Mira. Kayo ba ni Ken? Napahinto si Liway. Ha? Kayo na ba? Ulit ni Mira. Huwag ka nang magpanggap. Ano bang sinasabi mo? Tanong niya. Hindi nga kami nag-uusap. Napakunot ang noon ni Mira. We? Totoo? Giit ni Liway. Hindi ko na nga siya nakikita. Natigilan si Mira. Pero nakita ko siya sa inyo. Parang huminto ang mundo ni Liway. Kailan? Nung isang gabi? Sagot ni Mira. Dumaan ako sa inyo. Nandun siya sa labas. May dalang paper bag. Akala ko hinihintay ka. Gusto yatang makausap ka bago umalis. Kasi kinabukasan nun, umalis na sila ng family niya Nanlamig ang kamay ni Liway. Sigurado ka? Bakit hindi ko alam? Baka hindi niya ako naabutan. Madalas ako sa bukid, tsaka minsan walang tao sa bahay. Pag uwi niya, diretso siya sa kwarto. Humiram siya ng cellphone sa kanyang ate Solaya. Hinanap niya ang account ni Ken sa chat pero hindi niya makita. Ibang profile ang lumabas. Walang message history at parang nabura. Mukhang nahack pa yata ang account ni Ken. Hindi man lang sila nakapagpaalam sa isa't isa. Nagtalokbong na lamang ng kumot si Liway at tahimik na lumuha. Iniiyakan ng puppy love na sobrang espesyal sa kanya. Pero sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ni Liway, ang pagkamatay ng kanilang ama ang hindi niya napaghandaan. Umuulan noong araw na namatay ang tatay nila. Nagkaroon ng komplikasyon ng kalusugan nito kaya agad na nasawi. Sa kanyang tabi, naririnig niya ang mahinang hikbi ni Solaya. Nay, bulong niya. Nakatingin lang ito sa sahig at tulala. Wala nang tatay ninyo. Wala na. Iniwan na tayo. Pagkatapos ng libing, parang huminto ang oras sa bahay nila. Wala na ang halakhak ng tatay nila. Ang nanay nila,
Madalas nakaupo lang sa gilid ng kama, nakatingin sa bintana. "Nay," sabi minsan ni Liway, "kain na po." Matapos noon, inilapag niya ang pagkain sa harap nito. Hinawakan niya ang kamay ng ina. "Nay, kailangan ka po namin." Sa likod niya, nakatayo si Solaya, hawak ang papel ng utang. "Lubog na tayo sa utang. Nay, hindi na po namin alam ni Liway ang gagawin. Nay, wag ka naman ganito sa amin. Alam ko pong nalulungkot ka sa pagkawala ni tatay, pero nalulungkot din naman po kami." Kumunot ang noo ni Liway. "Pwede ba, ate? Huwag mo namang i-pressure ng ganyan si nanay. Alam mo namang masakit pa para sa kanyang nawala si tatay. Kapag umayos na ulit ang pakiramdam niya, kaya namang gumawa ng paraan." "Anong paraan?" tanong ni Solaya at napailing na lang. "Nakasangla ng bahay pati lupa. Saan na tayo pupulutin nito?" Parang may kumalmot sa dibdib ni Liway. Pero hindi siya pwedeng bumigay. Hindi na makaintindi ang ate niya kaya hindi siya tutulad dito. "Kaya natin yan. Hirap kasi tayo eh. Inuunahan ka ng pagiging negative mo. Makakabangon din tayo pero huwag kang magmadali, ate. Maawa ka naman kay nanay oh. Mahirap ang pinagdadaanan niya, ate." Isang hapon, habang nagwawalis siya sa bakuran, may tumigil na kotse sa tapat ng bahay nila. Hindi sila sanay sa ganoong kotse at talagang magiging panauhin pa nila. Lumabas ang isang matandang lalaki. Dito ba nakatira si Mildred Santos? Tumango si Liway. "Opo, sino po sila? Ano pong kailangan?" Lumabas ang nanay niya na mabagal ang hakbang. Sa itsura ng ina, alam agad ni Liway na hindi nito kilala ang matanda. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong ng matandang lalaki. Tahimik silang pumasok sa loob. Umupo si Liway at Solaya sa gilid. Nakikinig sa bisita na hindi naman nila kilala. Mabuti na lang at hindi sila pinapaalis. "Matagal ko na kayong hinahanap." Saad ng matanda. Hindi sumagot ang nanay nila. "Ako si Don Mateo. May tinulungan kayong babae noon na manganak." Patuloy ng matandang lalaki. "Ang pangalan niya ay Veronica. Kilala niyo naman siguro siya." Nanlamig ang batok ni Liway. Hindi niya maintindihan kung ano ang mga nangyayari. Pero hindi niya alam kung para saan ang kabang nararamdaman. "Anak ko si Veronica. Ampo namin ang aking anak. Bumalik siya sa amin pagkatapos niyang manganak. Pero bago ko pa siya makausap nabawian na siya ng buhay. Hindi namin alam kung kanino niya naiwan ang kanyang anak na itinuturing kong apo." Sabi ng matanda. "Ang tagal naming naghanap hanggang sa dinala kami rito ng paghahanap namin." Napatingin ang matanda sa kanilang dalawa ni Solaya. "Isang beses ka lang nagbuntis, hindi ba? Hindi pwedeng anak mo pareho ang dalawang ito. Sabihin mo sa akin kung sino ang anak sa kanila ni Veronica. Kailangan ko ang aking apo." Napatingin si Liway kay Solaya. Sabay silang napalunok. Hindi siya makahinga sa nalaman. Parang hindi niya matanggap na isa sa kanila ang hindi anak ng mga magulang nila. Hangad niyang hindi siya. Ayaw ni Liway na malamang ampon lang siya. Hindi naman siya siguro, di ba? Pero kung hindi siya, ibig sabihin ay hindi niya totoong ate si Solaya. "Hindi," sabi ng nanay nila at agad na tumayo. "Wala kayong apo dito. Mga anak ko sila pareho. Patay na ang anak ni Veronica. Wala siyang anak dito. Umalis na kayo." Suminghap ang matandang lalaki. "Imposible. Sa mga napagtanungan namin, isang beses ka lang nagbuntis. Paano magiging dalawa ang anak mo? Isa sa kanila ang anak ni Veronica." "Wala nga sabi." Putol ng nanay niya sa nanginginig na boses. "Wala kayong hinahanap dito. Mga anak ko sila. Akin, sina Solaya at Liway. Walang anak si Veronica sa kanila." Hindi na nakapagsalita si Don Mateo. Gayunpaman, naglapag ito ng calling card. "Mukhang hindi ka pa handa sa katotohanan. Pero kung mahal mo ang anak ni Veronica, ibigay mo siya sa akin. Hindi siya nababagay dito. Kailangan kong ibigay ang buhay na nararapat para sa aking apo."
Tumingin si Don Mateo kina Liway at Solaya. Agad na hinila ni Liway ang kapatid niya na nakatingin dito. Hindi dapat nila iniintindi ang matandang hindi naman nila kilala. Galit na ang kanilang ina, kaya dapat ito na ang mas pinagtutuunan nila ng pansin. Kung magbago ang isip mo, nandito lang ako. Tawagan mo ako. Saad pa ni Don Mateo. Lumabas na ang matanda at tinulungan ng driver nito. Nakita niyang nakasilip sa labas si Solaya, kaya hinila niya papasok. Nagkatinginan sila ng masama, pero hindi siya nagsalita. Medyo hysterical ang kanilang ina, kaya ayaw niya nang dumagdag. Ate, si nanay, mariing paalala ni Liway. Ano yon? Bulong ni Solaya habang kumukuha ng tubig. Nay, ano hong sinasabi ni Don Mateo? Isa po sa amin ni Liway ang hindi nyo anak? Bakit hindi nyo po sinabi? Naiinis na bumaling si Liway kay Solaya. Ate, baliw ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni nanay? Anak niya tayo pareho. Walang apo si Don Mateo sa atin. Tumigil ka dyan. Paano kung meron? Bulalas ni Solaya. Paano kung ako? Paano kung ikaw? Nagsinungaling sila sa atin. Hindi naman pala tayo magkapatid. Hindi nga sabi totoo yan. Tumulo na ang mga luha ni Liway. Ano ba? Bakit ka ba nagpupumilit? Mas maniniwala ka pa ba talaga sa taong hindi natin kilala kaysa sa nanay na nagpalaki sa atin? Ate Solaya, para kang ewan. Hindi sumagot ang nanay nila. Umupo ito at tinakpan ng mukha. Ayaw ni Liway na ipakitang nag-aaway sila ni Solaya. Pero hindi niya na talaga maintindihan ang inuugali ng kanyang kapatid. Lumapit si Liway. Nay! Tahimik na umiiyak ang nanay nila, kaya agad niya itong niyakap. Nay, okay lang yan. Naintindihan ka namin. Mga anak mo po kami. Hindi po kami naniniwala sa sinabi niya. Sa inyo lang po kami maniniwala. Matagal bago sumagot ang nanay nila. Tinulungan namin si Veronica ng tatay ninyo. Wala siyang kasama. Hindi namin siya kilala, pero kailangan niya ng tulong kaya ginawa namin. Dito siya nanganak. Kaninong anak? Sinong anak niya sa amin, ay? Tanong ni Solaya at halos desperadong malaman kung sino. Ate Solaya, wala nga. Bulalas ni Liway. Umupo siya sa sahig, mas lalong tumitindi ang inis niya sa kanyang kapatid. Nay, nanginginig na ang boses ni Solaya. Sino sa amin? Sino sa amin ang apo ni Don Mateo? Umiling ang nanay nila. Hindi na yun mahalaga. Mahalaga? Sigaw pa ni Solaya. Bakit hindi nyo sa amin madiretso? Sino ba talaga sa amin, Nay? Bakit hindi ka po makatingin sa akin? Ako po bang apo niya? Tumingin ang nanay nila sa kanila na punong-puno ng takot ang mga mata. Anak ko kayo pareho. Tama na, wala akong ibibigay sa kanya. Pareho ko kayong anak. Nagkamali lang yung matanda. Nagkatinginan sina Liway at Solaya. Sa unang pagkakataon, parang may pader sa pagitan nila. Ang dami-daming bumabagabag sa kanila ngayon. Pero mas dinagdagan pa ng mga salita ni Solaya. Parang gusto na lamang niyang sampalin ang kanyang kapatid para matauhan, na mahirap para sa kanilang ina ang lahat ng nangyayari. Tahimik ang bahay sa mga sumunod na araw. Kumakain silang tatlo na halos walang nagsasalita. Naririnig lang ang kalansing ng kutsara at ang hinga ng nanay nila. Si Solaya, mas lalo pang tumahimik. Nasa kwarto lang madalas, nakahiga o nakaupo sa gilid ng kama at nakatitig sa pader. Si Liway naman, nagpapanggap na abala. Nagwawalis, naglalaba, nagluluto. Ayaw niyang maupo. Kapag umupo siya, masyadong malakas ang isip niya. Sino kaya sa amin ang hindi tunay na anak ni nanay at tatay? May kaunti siyang sakit na nararamdaman. Hindi niya matanong ang ina nila ng direkta. Hindi niya kayang tanungin dahil may bahagi sa kanya na takot marinig ang sagot. Hanggang isang umaga, habang nagtitimpla siya ng kape para sa nanay nila, narinig niya ang boses nito mula sa kwarto. Liway, halika rito. Po? Pumasok siya sa kwarto.
Nakatayo ang nanay nila sa tabi ng aparador at may hawak na malaking bag. Sa kama, nakaupo si Sulaya. Tuwid ang likod pero maputla ang mukha. Nanlamig ang tiyan ni Liway. Ano pong nangyayari, Nay? Hindi agad sumagot ang kanilang nanay. Huminga ito ng malalim. Tulungan mo akong mag-impake. Kukunin na si Sulaya ng lolo niya. Parang may sumabog sa tenga ni Liway. Ano? Kukunin siya ni Don Mateo, ulit ng nanay nila. Ngayong araw, hindi gumalaw si Liway. Parang hindi niya maramdaman ang mga paa niya. Hindi pwede. Liway, simula ng kanilang ina. Hindi pwede, ulit niya ng mas malakas. Lumingon siya kay Sulaya. Totoo to? Sasama ka talaga? Ano, iiwan mo na lang kami ni nanay? Iiwan mo ang kinagisnan mong pamilya? Dahan-dahang tumingin si Sulaya sa kanya. Puno ng luha ang mga mata nito. Pupunta ako, sasama ako sa lolo ko. Doon dapat ako, hindi sa bulok na lugar na to. Doon siya napaatras. Bulok? Talaga ate? Sinasabi mo yan ngayon? Ganun na lang? Pagkatapos ng mga ginawa sa'yo ni nanay at tatay? Hindi siya makahinga. Parang may humihila sa dibdib niya. Pakiramdam ni Liway, isang malaking traidor ang kanyang ate. Liway, kailangan tong gawin ni Sulaya, sabi ng nanay nila. Hindi nakakainis na. Naluluhan na ring bulyaw ni Liway. Handa niya tayong iwan ay. Ganun lang kadali. Hindi naman madali sa akin to. Umiiyak na sagot ni Sulaya. Akala mo ba, hindi masakit sa akin na malamang ampun lang ako? Ha? Na hindi nila ako anak? Pero ginagawa mo pa rin, sigaw ni Liway. Parang wala lang kami. Napapikit si Sulaya. Hindi ganon. Ano? Hamon niya rito. Sabihin mo sa akin, ikaw ang gustong-gustong malaman ng totoo. Kasi gusto mo nang umalis sa amin. Pustahan, kung mahirap ang matandang naghahanap sa'yo, hindi ka magkukumahog ng ganito na bumalik. Mukha ka kasing pera. Liway, saway ng nanay niya. Hayaan mo na. Ano ba? Magtatalo pa ba kayo? Hindi na napigilan ni Sulaya ang mga hikbi. Anong gusto mong gawin ko? Pagod na ako, Liway. Pagod na akong matakot araw-araw kung may makakain tayo. Kung may pambayad tayo. Kung mawawala ang bahay. Kung makakapasok pa ba ako sa school o maaabot ang mga pangarap ko. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanggihan ang mga magagandang bagay na nakatadhana sa akin? Parang sinampal siya ng mga salita nito. Kami ate, hindi ba kami pagod? Ha? Wala akong pakialam sa pagod ninyo. Pwede ba, Liway? Huwag kang maging makasarili. Huwag mo akong ibilanggo sa buhay na hindi naman para sa akin talaga. Kung may taong kayang tulungan ako, bakit hindi ko tatanggapin? Sunod-sunod na sabi ni Sulaya sa kanya. Natahimik si Liway habang sunod-sunod na tumutulo ang mga luha. Parang dinudurog ang puso niya. Ang ate na minahal niya ng sobra, kay dali lang pala silang talikuran. Hindi ka na namin kilala? Bulong niya. Sinusuka mong buhay natin? Parang ikinahihiya mo kami? Grabe ka ate, may kinakahiya mo ang buhay na ilang taong bumuhay sa'yo? Hindi, agad sagot ni Sulaya. Hindi ko kayo ikinakahiya. Bakit ka aalis? Doon na umawat ang nanay nila. Pareho na silang pinagalitan dahil sa kanilang mga naging sagutan. Pinilit niyang kumalma dahil hindi naman nga makakabuti kung aawayin niya lang si Sulaya. Habang nag-iimpake sila, nanginig ang kamay niya sa bawat tiklop ng damit. Ate, mahina niyang sabi. Tumingin sa Sulaya sa kanya. Masaya ka ba sa desisyon mong to? Tanong ni Liway. Hindi ito nakasagot. Kumirot ang dibdib ni Liway. Hindi ka na babalik? Hindi ko alam. Depende sa lolo ko. Pero sabi ni nanay, huwag na raw akong bumalik para hindi niya na ako makita. Baka hindi niya mapigilan na magmakaawa kapag nakita niyang bumalik pa ako. Huwag kayong mag-alala.
Nangako naman ng lolo ko, magbibigay daw siya ng pera. Pwede niyong matubos ang bahay at lupa o kaya'y lumipat na sa ibang lugar. Tumulo na naman ang mga luha ni Liway. Habang pinakikinggan niya si Solaya, parang ibang tao ang kausap niya. Hindi niya matanggap na kaya silang iwan ng ganoon na lang. Sa labas, huminto ang kotse ni Don Mateo. Lumabas na sila. Nakatayo ang matandang lalaki. Seryoso ang mukha pero malambot ang mga mata nang makita si Solaya. Handa ka na? Tanong ni Don Mateo. Tumango si Solaya. Tumingin ito kay Liway, lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Sorry, bulong ni Solaya sa kanya. Doon siya tuluyang umiyak. Hinawakan niya ang damit ng ate niya na parang kung bibitaw siya ay mawawala ito ng tuluyan. Nang sumakay ang ate niya sa kotse, parang may isang piraso ng buhay niya ang natangay. Pinanood niya itong umalis hanggang sa maging maliit na tuldok na lang sa kanyang paningin. Katulad ng usapan, nakatanggap ng pera ang kanyang ina mula kay Don Mateo. Hindi man direktang sinabi ng nanay niya kung magkano ang ibinigay ni Don Mateo, pero sapat yon para mabayaran ang mga utang, matubos ang bahay at lupa, at makapagpaalam sa lahat ng yon. Nay, mahinang tawag ni Liway. Lilipat po tayo? Umupo ito sa harap niya. Oo anak, mas mabuti na yon. Masakit ang bawat sulok ng bahay na to na wala ang ate Solaya at ang tatay ninyo. Nakaramdam agad siya ng lungkot. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Hindi na nga masaya sa kanilang tahanan. Hindi na gaya ng dati. Tumango na lang si Liway. Saan na po tayo pupunta ngayon? Sa bayan ng pinsan ko, sagot nito. May binibenta ang kakilala niya na bahay ron. Sabi niya ay pwede muna tayo ron habang nagsisimula. Sige po, sabi ni Liway at nakaramdam ng determinasyon. Magsisimula po tayo ulit kahit tayong dalawa lang po. Sa bagong bayan na nilipatan nila, maingay, masikip at amoy usok ng mga sasakyan. Malayo sa bukid, malayo sa lupa pero may kakaibang sigla na hindi niya pa nararanasan. Sa unang linggo pa lang, nag-apply na agad ng trabaho ang nanay niya sa karinderya ng kapitbahay. Si Liway naman ay nag-enroll sa pampublikong high school. Doon nagsimula ang bagong Liway. Hindi na siya yung laging takbo ng takbo sa labas. Hindi na yung walang pakialam sa grades. Tuwing gabi, kahit antok na antok ay nakayuko siya sa lamesa. Matulog ka na, sabi ng nanay niya minsan. Hindi pa po, sagot niya. May quiz kami bukas, mag-aaral pa po ako. Tumingin sa kanya ang kanyang ina na parang hindi makapaniwala. Ikaw ba yan? Biro nito. Ngumiti naman siya. Kailangan ko to, Nay. Saka iniisip ko na ako na lang ang pag-asa natin, Nay. Kaya kailangan kong mag-aral. Hindi po ako kasing talino ni Ate Solaya. Pero pinapangako ko po na may ipapakita po akong college diploma sa inyo. Niyakap na lang siya ng kanyang ina at may lungkot sa mga mata nito. Hindi matalino si Liway, hindi mabilis ang utak niya. Kailangan niyang ulitin ang binasa ng 3 beses bago maintindihan, pero hindi siya sumusuko. Tuwing bagsak ang score, para siyang binabagsakan ng hiya. Pero imbes na tumigil, mas lalo siyang nag-aaral. Hindi po ako pwedeng manatili dito habang buhay, sabi niya minsan sa kanyang ina. Kailangan ko pong makatapos para sa ating dalawa. Hinawakan ng nanay niya ang kanyang kamay. Kahit saan ka makarating ay proud ako sa'yo. Yun ang gasolina ni Liway. Mahal niya ang kanyang ina at gusto niya namang mabago ang buhay nila. Dumating ang college. Hindi siya nakapasok sa malaking universidad. Kulang ang grades, kulang ang pera, kaya napunta siya sa maliit na private college na parang high school lang ang itsura. Sobrang hirap. Minsan ay hindi siya makasabay sa mga lesson. Pangbili lang yata ng candy ang scores niya. Tinapos niya ang 4 na taon na parang humihila ng mabigat na kariton. Working student si Liway. Umaga sa school, gabi naman sa milk tea shop. Nakakapagod pero nakapagtapos naman siya. Nay,
sabi niya habang umiiyak. Graduate na ako. Yumakap sa kanya ang nanay niya nagmahigpit. Sabi ko naman sa'yo anak, kaya mo yan. Ikaw pa ba? Akala niya pagkatapos ng college ay gagaan na ang lahat. Hindi pala ganoon kadali. Mahirap pala talaga maghanap ng trabaho kahit college graduate siya. 3 buwan siyang walang trabaho. May experience ka? Tanong ng interviewer. Wala po, sagot niya. Tinanong din kung may backer siya. Wala ring maisagot. Wala naman siyang koneksyon. Umuwi siya isang gabi na halos hindi na makalakad sa sobrang pagod. Kumusta? Tanong ng nanay niya. Ngumiti siya kahit masakit ang dibdib. May tatawag daw po? Hindi na siya umaasa. Kaya nang may tumanggap sa kanya sa maliit na office bilang clerk, minimum wage, overtime na walang bayad ay tinanggap niya agad. Ang baba ng sahod, sabi ng katrabaho niya. Pero trabaho pa rin to, sagot ni Liway. Kailangan ko ng trabaho, mas okay na to kaysa wala. Doon niya nakilala si Adrian. Unang beses niya itong nakita sa labas ng office. Nakasandal sa kotse, nakapolo, mabango kahit malayo pa lang. Excuse me, Sabi nito. ikaw si Liway? Nagulat siya. Opo? Pinsan ako ng boss mo. Ngumiti ito sa kanya. Naririnig ko ang pangalan mo kapag napapadaan sa office nyo. Nice to meet you. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumango na lang siya. Hatid kita. Alok nito. Hindi na. Medyo mahirap sumakay ngayon. Sabi pa ni Adrian. Sakay ka na. Hindi siya sanay sa ganoong klaseng alok pero pagod siya. At mabango si Adrian. Mabait ang ngiti, kahinaan niya pa naman ang mga pogi. Kaya sumakay na siya. Tahimik ang biyahe pero komportable siya sa binata. Simula noon, madalas na itong naghihintay sa labas. Hatid sundo siya at minsan ay may dalang pagkain. Nagdala ako ng pagkain para kahit nasa biyahe ka hindi ka magugutom. Saad ni Adrian habang nakangiti. Nagpapakita na ito ng interes na manligaw sa kanya. Nabola talaga ng labis si Liway. Sino ba naman ang hindi? Walang lalaking ganoon sa buhay niya. Huling naging crush niya ay si Ken na akala niya ay kanyang makakatuluyan. 1 buwan pa lang ay sinagot niya na si Adrian. Boyfriend na kita, nahihiyang sabi ni Liway. Ngumiti si Adrian na parang nanalo sa loto. Finally, girlfriend na kita. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng relasyon na yon. Ang alam lang niya, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may taong pumipili sa kanya araw-araw. At para kay Liway, sapat na yon para maniwalang baka sa wakas, gumagaan na ang buhay para sa kanya. Maayos ang takbo ng relasyon nila ni Adrian sa mga sumunod na buwan. Pero akala lang yata yon ni Liway. Hatid sundo pa rin naman siya ni Adrian. Binibigyan siya ng pagkain at palagi silang nagde-date. Kapag may problema siya sa trabaho, si Adrian ang una niyang tinatawagan. Naging physical din sila sa isa't isa. Pagod ka na naman. Sabi nito minsan habang minamasahe ang balikat niya sa loob ng kotse. Normal na yan, sagot niya at medyo napapapikit sa sarap. Sanay na ako. Hindi ka dapat nasasanay sa pagod. Sabi ni Adrian. Dapat inaalagaan ka. Napangiti si Liway. Walang lalaking nagsabi sa kanya ng ganoon dati. Kaya mas lalo siyang nagbigay, mas lalo siyang nagpabola. Kapag mahal niya, buong-buo talaga niyang binibigay ang sarili. Kapag may extra siya, ipinagluluto niya si Adrian. Kapag may sakit ito, siya ang nag-aalaga. Kahit kapos si Liway, bumabawi siya sa effort. Ang swerte ko sa'yo, sabi ni Adrian isang gabi. Sana hindi ka magsawa, biro niya. Hinding-hindi, sagot nito at marahan siyang hinalikan. Pinaniwalaan naman yon ni Liway. Hanggang isang hapon, nasa labas sila ng mall. May hawak siyang milk tea habang naghihintay si Adrian na ilabas ang kotse sa parking. Nakangiti siya,
Iniisip kung anong lulutuin niya mamaya. Biglang may babaeng humablot sa braso niya. Ikaw ba yon? Nabitiwan niya ang hawak. Ha? Sino? Isang malakas na tulak ang sumalubong sa kanya. Napaatras siya sa ginawa ng babae. Malandi ka! Sigaw pa nito. Kabit ka ng asawa ko! Nanlamig ang buong katawan ni Liway. Ano ho? Wala po akong... Lumabas si Adrian mula sa kotse. Babe! Pero natigil nang makita ang babae. Bigla na lang itong namutla. Doon nagsimulang umikot ang mundo ni Liway. Asawa? Adrian! Sigaw ng babae. Eto na naman? Makinig ka muna. Pilit ni Adrian. Makinig? Halos mabasag ang boses ng babae. Ilang beses na? Ilang beses ka nang ng babae? Paulit-ulit na lang. Lumapit ito kay Liway, halos mukha na sa mukha. Alam mo bang may pamilya tong nilalandi mo? Ha? Hindi po. Agad na sagot ni Liway at umiiyak na. Hindi ko alam. Wala akong alam. Sino ba kayo? Sinubukan niya pang i-deny. Baka masalba ni Liway ang sarili sa kahihiyang yon. Kung alam niya lang, hinding-hindi siya papatol sa walang hiyang si Adrian. Oo na at malandi siya. Madaling mabola pero may dignidad siya. Hindi siya pumapayag na maging isang kabit. Sinungaling? Tinaas ng babae ang kamay nito. Kabit ka! Malandi ka! Napapikit si Liway at hinanda ang sarili sa sampal. Pero may kamay na humarang. Isang lalaki ang sumalo sa pulsuhan ng asawa ni Adrian bago pa siya tamaan. Tama na. Malamig na sabi nito. Anong ginagawa mo sa girlfriend ko? Napadilat si Liway. Girlfriend? Hindi niya kilala ang lalaki. Matangkad, seryoso ang mukha at matalim ang tingin sa babae. Girlfriend mo? Ulit ng asawa ni Adrian. Kabit yan ang asawa ko. Nagkakamali ka yata, misis. This girl is my girlfriend. Sagot ng lalaki, sabay akbay kay Liway. Ramdam niya ang matatag na braso nito sa balikat niya. May problema ba? Napaatras ang babae na biglang nalito. Lumingon ito kay Adrian. Ano to? Alam ko, siya naman ang babae mo ngayon. Napailing si Adrian. Ami, hindi. Doon tuluyang sumabog ang babae sa mura pero hinila na ito ng lalaki papalayo. Halika. Bulong ng lalaking tumulong kay Liway. Umalis na tayo. Parang robot siyang sumunod. Nanginginig ang tuhod niya. Hanggang sa marating nila ang kabilang kalsada, saka siya huminto. Salamat. Medyo umiiyak na sabi ni Liway. Binitiwan siya ng lalaki pero nanatiling malapit. Ray nga pala. Okay ka lang? Tumango siya kahit hindi totoo. Liway ang pangalan ko. Salamat Ray kung hindi ka dumating. Wala yon. Sagot ni Ray. Mukhang kailangan mo ng tulong. Gusto mo ba ng tubig? Doon siya tuluyang napaiyak. Napahikbi siya at biglang sinipon. Binigyan siya ni Ray ng panyo. Tinanggap niya naman yon. Bukod sa hiya at eskandalo, umiiyak siya dahil sa katotohanang hindi niya kilala ang lalaking minahal niya. Mabilis kumalat ang balita. Maliit ang opisina nila. Mas maliit ang mundo. Kinabukasan pa lang, iba na ang tingin sa kanya ng mga tao. Pag-uwi niya, umupo siya sa harap ng kanyang ina. Mag-re-resign na po ako, sabi niya. Maghahanap na lang po ako ng bagong trabaho. Pinag-uusapan po ako ron. Nay, sorry. Hindi ko po kasi alam. Nakapatol po ako sa lalaking may asawa na. Ang walang hiyang yon, ginawa akong kabit. Hindi na nagtanong ang kanyang ina. Hinawakan lang nito ang kanyang kamay. Sige, ikaw ang bahala. Bulong nito. Hindi tumigil si Adrian. Tumatawag pa rin at nagchat-chat. Naghihintay sa labas ng bahay nila. Liway, pakinggan mo naman ako. Sigaw nito isang gabi. Lumabas siya habang nanginginig sa galit. Umalis ka na nga. Walang hiya ka rin eh. Ang kapalang mukha mong pumunta pa rito. Liway, pakinggan mo ako. Ayoko na sa asawa ko. Sa'yo ako masaya.
Please, ipaglaban mo naman ako. Mahal kita. Sabi ni Adrian. Magulo lang ang... Tinuhod niya ito sa pagitan ng mga hita. Napayoko si Adrian sa sakit. Sinungaling ka? Sigaw niya. May pamilya ka? Huwag mo na akong guluhin. Wala akong pakialam sa'yo. Umiling si Adrian. Hindi kita niloko. Umalis ka na? Magdadahilan ka pa? Pagkatapos nun, hindi na ito bumalik pa. Kinabukasan, nakaramdam ng hilo si Liway. Akala niya ay pagod lang, pero nang sumuka siya sa lababo, nanlamig ang batok niya. Nay, mahina niyang tawag. May nararamdaman po akong kakaiba. May kutob na si Liway, pero ayaw niyang tanggapin ang katotohanan yon. Pumunta siya sa klinik para makasigurado. Congratulations, sabi ng doktor sa kanya. Buntis ka. Parang huminto ang oras para kay Liway. Dok, sigurado po ba kayo? Tumango ito. Nang lumabas, natulala na lang siya. Hawak ng nanay niya ang kanyang kamay. Anak, mahinang sabi nito. Sabihin mo sa ama ng anak mo. Umiling siya. Nay, may asawa na siya. Ayoko ho. Kawawa lang ang anak ko sa mga yon. Parang gumuho ang balikat ng kanyang ina. Sigurado ka? Paano mo bubuhayin ang anak mo? Napakagatlabi si Liway. Hindi ko po alam, pero kakayanin ko naman po. Ako po ang bahala. Kaya ko ang anak ko. Hindi ako hihingi ng tulong sa lalaking yun. Hinawakan ni Liway ang kanyang tiyan. Wala pa namang bakas, pero may bigat na agad. Pananagutan ko po ito, Nay. Mag-isa. Hindi ko po kailangan si Adrian. Sagot niya. Hindi ko po kailangan ng sinungaling. Saka masyado pong sabog yung asawa nun. Sa tingin nyo, papayag yun na magsustento si Adrian sa anak namin? Tumingin sa kanya ang nanay niya na may halo ng lungkot at pagmamalaki. Kasama mo ako. Aalagaan natin ang anak mo. Doon siya umiyak ng tahimik. Hindi perpekto ang buhay. Hindi gumaan, mas lalo pang ang gumulo para kay Liway. Pero sa gitna ng takot, may kakaibang determinasyon sa loob niya. May dahilan siya para lumaban ulit, kaya gagawin niya lahat para rito. Maingat si Liway sa pagbubuntis na parang salamin ang dala niya sa tiyan. Hindi siya nagreklamo kahit sumasakit ang likod niya sa gabi, bumabangon pa rin siya para magluto. Kahit nahihilo sa umaga, pinipilit niyang kumain. Humiga ka. Utos ng nanay niya minsan. Kaya ko naman po, Nay, sagot niya. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Kaya mo nga, pero hindi ibig sabihin ay gagawin mo lahat. Ngumiti lang siya. Hinahaplos niya ang tiyan na unti-unti nang bumibilog. Para sa iyo to, magiging maayos ang buhay mo. Ang nanay niya ang nagbantay sa bawat buwan. Sanay ito sa pagpapaanak. Ilang beses na nitong tinulungan ang mga kapitbahay sa dati nilang baryo. Dumating ang gabi ng panganganak ni Liway. Masakit, parang hinahati siya sa gitna. Kumakapit siya sa kamay ng nanay niya habang sumisigaw. Ay, hindi ko kaya. Kaya mo yan. Mariin itong sagot. Sige pa. Pakiramdam niya ay mamamatay siya sa sakit. Pero sa gitna ng sigaw, may tunog na pumutol sa lahat. Narinig ni Liway ang unang iyak ng kanyang baby. Lalaki, sabi ng nanay niya habang inaabot ang sanggol. Lalaki ang anak mo. Nang hawakan niya ang bata, parang biglang nawala ang lahat ng sakit. Bagani, ang pangalan mo, Bagani. Hinawakan ng sanggol ang daliri niya. Hindi niya tuloy napigilan ng luha. Lumipas ang mga buwan na pagod pero masaya. Gabi-gabi siyang puyat, amoy gatas ang damit niya. Pero sa tuwing ngumingiti si Bagani, nawawala ang lahat. Ang gwapo, sabi ng nanay niya habang karga ang apo. Ang daming paiiyaking babae nito. Nanlaki ang mga mata ni Liway. Hay nako, Nay, wag na lang kung katulad lang din ang siraulo niyang tatay, Nay. Maliit lang ang bahay nila pero puno ng tawanan. Iba talaga kapag may baby sa mga buhay nila. Hanggang sa isang umaga,
Hindi bumangon ang nanay niya. Nay? Tawag ni Liway. Nasa kama ito at namumutla. Masakit, bulong ng nanay niya habang nakahawak sa tagiliran. Bumaha agad ang pag-aalala kay Liway, kaya dinala niya agad sa ospital. Kapag nasa ospital siya, naaalala niya na naman ang kanyang ama. Ayaw niyang mangyari ulit. Nang lumabas ang doktor, seryoso ang mukha nito. May problema sa atay. Kailangan ng transplant. Inire-recommend din kita sa ibang doktor kung okay lang. Nanlamig siya pero tumango pa rin. Iniisip niya kung magkano ang kakailanganin. Nang bumalik siya sa kwarto ng kanyang ina, may bagong doktor sa loob. Nakatayo ito sa paanan ng kama at nagbabasa ng chart. Paglingon nito, parang huminto ang mundo ni Liway. Liway? Tanong ng lalaki. Parang bumalik siya sa high school. Ken? Ikaw pala yan? Nakatitig ito sa kanya. Tapos sa batang nasa carrier sa dibdib niya. May anak ka na pala. Namula siya sa hiya. Oo. May asawa ka na. Dagdag nito. Napailing siya. Wala. Single mother lang. Tumango si Ken. May kung anong dumaan sa mata nito na hindi niya mabasa kung ano. Doktor ka na pala? Sabi niya, pilit na ngumiti kahit na kumakabog ang dibdib. Tumango ito. Oo. Actually, nagulat ako na nanay niyo ang bago kong pasyente. Kaya tinawagan ko na siya. Bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto. At nagulat siya nang pumasok si Solaya. Ang ate niya na parang ibang tao. Maayos ang damit, makinis ang buhok at may mga alahas na suot. Mukhang sophisticated at mayaman ang aura. Ate? Bulong ni Liway. Napatigil si Solaya nang makita siya. Tapos ngumiti na may halong gulat at saya. Liway! Lumapit ito at napatitig sa bata. Anak mo? Oo, sagot niya. Si Bagani? Ngumiti si Solaya. Ang cute! Tumingin ito kay Ken. Love, salamat at tinawagan mo ako. Agad akong pumunta rito nang sinabi mong nandito si nanay at si Liway. Love? Parang kumurot sa puso ni Liway. Mukhang girlfriend ni Ken ang ate niya. Ngumiti si Ken. Oo. Alam kong wala na kayong communication pero naging pamilya mo pa rin sila. Tahimik si Liway. Parang may batang version niya sa loob na sumisigaw na alam naman ni Solaya na gustong-gusto niya si Ken dati. Pagkatapos ay malalaman niyang ang mga ito na pala. Ang mundo nga naman, palagi na lang mapaglaro. Pero ano bang magagawa niya? Magkakaibang landas ang mga tinahak nila. Baka ang mga ito nga ang nakatadhana at hindi silang dalawa ni Ken. Sa labas ng kwarto, nag-usap silang magkapatid. Malala ang kalagayan ni Mama, diba? Tanong ni Solaya. Napaupo si Liway at bahagyang nakaramdam ng pagod. Kailangan ng transplant sa liver niya. Hindi ko nga alam kung paano ang gastusin dito. Naghahanap na rin ako ng trabaho. Kung hindi ako magtatrabaho, wala kaming pera. Naubos na ang ipon ko. Magkano ba ang kailangan ninyo? Tanong agad ni Solaya. Ako nang bahala sa hospital bills ni nanay. Napayuko siya. Salamat ha. Hindi ko alam kung saan kukuha. Magpapatest ako. Kung match ako, pwede akong mag-donate kay nanay. Mahaba ang pila sa mga inaplayan niya. Bit-bit niya si Bagani sa carrier. May dalang folder ng resume. Pawis na pawis sa init ng tanghali. Sanay na siyang titigan ng ibang interviewer na sa papel nakatingin. Ang iba, sa bata naman niyang dala. May anak ka? Tanong ng babae sa likod ng mesa. Bakit dala mo? Opo, sagot ni Liway. Wala po kasi akong mapag-iwanan pa. May sakit po ang nanay ko ngayon. Isasama ko po sa trabaho kung pwede kahit alam ko pong bawal. Nagkatinginan ang mga interviewer. Alam niya agad na bawal. Pero umaasa pa rin siya na may mabait na boss ang pumayag na kasama ang anak niya. Doon niya naalala si Ray. Matagal na silang hindi nagkikita mula noong eskandalo. Pero minsan sa ospital, nakita niya itong nakaupo sa cafeteria.
Nakilala niya agad at nakilala rin naman siya nito. Liway, Bati nito. kumusta? Buhay pa, humihinga pa naman, pilit niyang biro. Napansin nito ang eyebags niya. Ang cute ng baby mo. Mukhang pagod ka. Okay ka lang ba? May maitutulong ba ako? Wala akong trabaho, sabi ni Liway, hindi na nahihiya kung kaawaan nito. May anak ako, may sakit ang nanay ko. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Tahimik na nakinig si Ray. Kahit paano, gumaan ang loob niya. Kailangan niya ng taong mapaglalabasan ng sama ng loob. Kaya malaking bagay na nandoon si Ray. May maliit akong negosyo, sabi nito. Kailangan ko ng secretary. Napatingin siya. Talaga? Hindi malaki ang sahod. Dagdag nito sa kanya. Nagsisimula pa lang kasi ako. At pwede mong dalhin ng anak mo kung walang mag-aalaga. Namula siya. Nakakahiya. Kesa wala kang trabaho. Taas kilay ni Ray. Napatawa siya sa gitna ng pagod. Kailan ako pwedeng magsimula? Bukas. Sagot naman ng binata sabay ngiti. Maliit ang opisina ni Ray. Isang palapag lang na may 2 empleyado. Sa unang araw niya, kinakabahan siya dahil nakita ng mga ito na dala niya ang kanyang anak. Good morning po, bati niya. Pasensya na po agad kasi kasama ko ang anak ko. Pasensya sa future niyang pag-iyak. Okay lang, sabi ng isang empleyado. Cute naman ang anak mo, hindi pa malikot. Okay lang yan, pangpawala ng stress. Napahinga siya ng maluwag. Umupo siya sa mesa niya. Habang nagtatype, paminsan-minsan ay umiiyak si Bagani. Pinapatahan niya ito pero sabay pa rin ang trabaho. Hanggang sa isang hapon, sobrang dami niyang ginagawa. Umiiyak si Bagani ng malakas. Sorry, hingal niyang sabi. Sandali lang. Dito muna, sabi ni Ray. Kinuha nito ang bata na parang sanay na talaga. Natigilan si Liway at nagkatinginan sila ng kanyang boss. Nakaupo si Ray sa sofa at marahang inaalog si Bagani. Tulog na, bulong nito sabay ngiti. Napanganga si Liway. Paano mo ginawa yon? Sanay ka pala sa bata? May pamangkin ako. Kibit balikat ni Ray. Sanay na talaga. Minsan kasi kinukuha ko sa mga magulang. Hindi niya alam kung matatawa o iiyak. Parang may humaplos agad sa pagod niyang puso. Salamat, mahina niyang sabi. Sa mga sumunod na araw, naging normal yon. Minsan, si Ray ang nagpapadede sa anak niya. Minsan, ito ang naglalakad-lakad habang kausap sa phone ng kliyente. Nagugulat pa nga siya na bumibili ng gatas at diaper si Ray kapag nakitang ubos na ang dala niya. Bumili rin ito ng kuna at nilagay mismo sa gilid ng office nito. Boss, sobra-sobra na po itong mga binibigay nyo. Nakakahiya na. Hindi napigilang sabi ni Liway. Ngumiti lang si Ray. Okay lang yan. Mas magandang komportable ang anak mo para naman makapagtrabaho ka rin ng maayos. Nahihiya si Liway. Pero sa ilalim ng hiya, may init siyang nararamdaman. Sobrang bait ni Ray at madali pa naman siyang mahulog sa mga ganoon. Kaya kapag may umuusbong na pagkagusto, sinasaway niya agad ang kanyang sarili. Hindi siya pinandidirihan, hindi siya tinitingnan bilang pabigat. Tinutulungan siya ng buong puso ni Ray at walang hinihinging kapalit. Unti-unti, naging madali ang paghinga niya sa paligid ni Ray. Sa tanghalian, sabay silang kumakain. Talagang binibili siya nito ng pagkain. Inaasar na nga siya ng kanyang mga katrabaho na baka gusto siya ng boss nila. Ayaw niya namang mag-assume dahil wala namang sinasabi si Ray. Ayaw niyang pangunahan at baka makapalan ito ng mukha sa kanya. Kumain ka, sabi ni Ray kapag nakakalimutan niya. Later na. Ngayon na. Putol nito at binuhat si Bagani. Hindi ka robot. Akin na muna tong anak mo. Maglalaro muna kami. Napapangiti siya. Para siyang inaahon mula sa lusak sa malambing na paraan. Hindi siya sanay na may nag-aalaga sa kanya. Pero yon at kusang binibigay ni Ray. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng papeles, biglang nagsalita si Ray.
Gusto kita. Napatingin siya rito. Aha? Karamihan sa tao, susuko na sa sitwasyon mo. Ikaw tuloy lang. Napayuko siya at medyo kinabahan doon. Wala naman din akong choice. Gusto kong alagaan ka. Gusto kong mahalin kayo ng anak mo. Gustong gusto kita, Liway. Malumanay na saad ni Ray. Single mom ako. Pwede ka namang maghanap ng ibang babae na mas okay. Kumunot ang noo ni Ray. Bakit ako maghahanap kung ikaw ang nagustuhan ko? Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niyang umiyak. Masaya siyang may isang taong nakaka-appreciate sa mga bagay na ginagawa niya. Sabi ni Liway sa sarili, hindi na ulit siya magpapabola. Pero kung katulad naman ni Ray, hindi niya pipigilan ang sariling damdamin na bumigay at mahulog sa binata. Kahit pagod siya sa trabaho, dumediretso pa rin siya sa ospital gabi-gabi. Pinupunasan niya ang nanay niya, pinapaliguan at kinakamusta. Umuwi ka na, sabi ng nanay niya minsan. Pagod ka na, hindi ka na dapat dumiretso rito. Okay lang po, Nay, sagot niya. Dito muna ako, saka naiiwan ko po yung baby ko sa boss ko. Nay, gusto raw po ako ni Ray. Mabait po siya sa akin saka kay Bagani. Nay, nai-inlove po ako ulit. Mahinang tumawa ang kanyang ina. Basta tamang lalaki na ang piliin mo. Ayokong umiyak ka na naman dahil sa lalaki. Sa bawat araw, mas numinipis ang katawan ng nanay niya. Mas nagiging tahimik. Anak, bulong nito isang gabi. Kung wala na ako, Nay naman, huwag niyo pong sabihin yan. Huwag mo kong iiwan, pakiusap ni Liway. Inalalaban ko po ang buhay niyo kasi mahal ko po kayo. Maaabutan niyo pa pong lumaki si Bagani. Laban lang po, huwag po kayong masyadong mag-alala. Si tatay, hindi po nailaban ang buhay kasi wala tayong pera. Pero kaya ko na pong kumita. Kaya ko pong gumawa ng paraan kaya magpapagaling lang po kayo. Dumating ang araw ng compatibility test. Umaasa siya na sana ay match sila ng kanyang ina. Liway, sabi sa kanya ni Ken. I'm sorry, hindi ka match sa nanay mo. Hindi ka pwedeng mag-donate sa kanya. Sigurado ka? Bulong niya. Tumangon naman si Ken. Kailangan nating maghanap ng ibang donor. Lumabas siya ng ospital na parang lantang gulay. Umupo siya sa hagdan habang hawak ang ulo. Saan ako kukuha? Saan? Hindi siya mayaman. Wala siyang koneksyon. Wala siyang pamilya maliban sa atin niya na may sarili ng buhay. Tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang boyfriend niyang si Ray. Kumusta? Tanong nito. Hindi siya sumagot agad. Umiyak lang siya. Liway? Nag-aalalang tanong nito. Hindi ako match? Bulong niya. Hindi ko alam kung paano ko ililigtas ang nanay ko. Nasaan ka? Tanong ni Ray. Pupuntahan kita. Isasama ko si Bagani. Mas lalong tumulo ang luha ni Liway. Sa ospital, pero uuwi ako dyan. Huwag mo na akong puntahan dito. Bago pumunta kay Ray, pumasok siyang muli sa ospital. Kailangan niyang makita ang nanay niya. Kailangan niyang huminga sa tabi nito kahit sandali. Pagdating niya sa pinto ng kwarto, bahagya yung nakabukas at may boses sa loob na narinig niya. Anak, umiiyak ang nanay niya. Solaya, patawarin mo ko. Sana, mamatay ka na lang talaga. Malakas na sigaw ni Solaya. Nanigas ang katawan ni Liway. Sana, mamatay ka na lang. Ulit ni Solaya habang nanginginig ang boses. Para matapos na to, para hindi na lumabas ang totoo. Parang may humigpit sa dibdib ni Liway. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Nakita niya ang nanay nila sa kama na umiiyak. At si Solaya nakatayo sa tabi nito at namumula ang mata. Ate? Bulong ni Liway. Lumingon si Solaya at nanlaki ang mata nito. Liway, bago pa itong makapagsalita, lumakad na si Liway at malakas itong sinampal. Napaatras si Solaya at napahawak sa pisngi. Paano mo nasabi yan? Sigaw ni Liway. Nanay natin yan. Umiiyak si Solaya. Hindi mo alam,
Wala akong pakialam. Sigaw niya rito. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa kanya, sa tingin mo mabubuhay ka? Pinakain ka niya? Pinalaki ka ni nanay at tatay? Tapos hihilingin mong mamatay siya? Liway! Sigaw ng nanay nila mula sa kama. Pero hindi siya tumigil. Ang kapal ng mukha mo! Lahat ng ginawa niya para sa'yo? Tumigil ka! Sigaw ni Solaya at sunod-sunod na bumagsak ang mga luha. Hindi mo alam ang totoo. Anong totoo? Hamon ni Liway. Na makasarili ka? Noon pa man ganyan ka na talaga. Mas lalong sumigaw ang nanay nila. Tama na! Hingal na hingal si Liway. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga narinig niya mula kay Solaya. Umupo ang nanay nila. Pilit bumangon kahit mahina na. Anak, tama na. Nay! Garalgal na sabi ni Liway. Narinig mo sinabi niya? Tinuring mo siyang anak tapos hihilingin niyang mamatay ka na lang? Dapat hindi niyo na lang siya inalagaan ni tatay. Ganito lang palang gagawin sa inyo ni Ate Solaya. Mas lalong tumitindi ang paghikbi ng kanilang ina. Anak ko si Solaya. Ano po? Bulong ni Liway. Anak ko si Solaya. Ulit ng nanay nila. Pinagpalit ko kayo noon. Siya ang anak ko. Ikaw ang anak ni Veronica. Umawang ang bibig ni Liway. Hindi siya makapaniwala. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit sa mga salitang yon. Hindi. Tumingin si Liway kay Solaya. Umiiyak ito, nanginginig at natulala na lang sa kanilang ina. Ngayon ko lang din nalaman, bulong ni Solaya. Hindi ko alam dati. Liway, hindi ko alam. Umiling siya at napaatras. Hindi to totoo. Hinawakan siya ng nanay nila. Anak, huwag mo akong hawakan. Sigaw ni Liway at agad na bumaha ang pagkamuhi sa mukha. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Gusto kong bigyan ng magandang buhay si Solaya. Umiiyak na sagot nito. Alam kong mayaman si Veronica. Akala ko'y makakatulong. Tinapon mo ako? Sigaw ni Liway. Ipinagpalit mo ako? Hindi ka nagsabi ng totoo. Ipinagkait mo sa akin ng totoo kasi may iniisip mo ang kalagayan ni Ate Solaya na siya naman palang totoo mong anak. Anak, sigaw pabalik ng nanay nila. Minahal kita, pinalaki kita, hindi ka naging iba sa akin, Liway. Pero hindi ako ang totoo mong anak. Si Ate Solaya ang binigay mo kasi siya lang ang iniisip mo. Iyak ni Liway. Hinawakan niya ang ulo niya. Parang sasabog yon sa lahat ng katotohanang binulaga sa kanya. Minahal ko kayo? Bulong niya. Minahal ko kayo ng totoo. Halos buhay ko ibigay ko na para sa inyo, Nay. Tapos nagawa niyo lang to sa akin? Pareho kayong makasarili. Napailing siya. Galit na galit. Sobrang sakit na halos hindi na niya maramdaman ang katawan niya. Tinulak niyo akong mabuhay sa kasinungalingan. Bulong pa ni Liway. Liway, iyak ni Solaya. Pamilya pa rin tayo. Pamilya? Napatawa siya sa gitna ng luha. Anong pamilya? May pamilya bang sarili lang ang iniisip? Ha? Tumulo ang luha niya ng tuloy-tuloy. Lahat ng pinanghawakan ko kasinungalingan. Akala ko, totoong anak ako ni nanay at tatay. Nang nawala ka, sinikap kong puna ng pagkawala mo para hindi malungkot si nanay. Yun naman pala, niloloko niyo lang ako. Lumapit si Solaya. Please, umatras siya. Huwag mo akong lapitan. Hindi kita kapatid. Nakakadiri ang pagiging makasarili niyo. Anak, bulong ng nanay nila. Patawarin mo ako. Tiningnan niya ito, ang babaeng tinawag niyang ina buong buhay niya. At sa kabila ng galit, mahal niya pa rin ito. Yun ang pinakamasakit para kay Liway.
na kahit saktan siya at durugin, mananatili pa rin na puro ang puso niya sa mga taong minamahal. Simula ng araw na yon, hindi na bumalik si Liway sa ospital. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang kapag bumalik siya roon na puno ng galit, baka masaktan niya ang mga taong kahit papaano ay minahal niya pa rin. "Pupunta ka ba ngayon?" tanong ni Ray isang gabi habang isinasara ang opisina. Umiling siya. "Hindi pa." "Okay," sabi nito, hinawakan ng kamay niya habang buhat naman sa kabila si Bagani. "Uwi na tayo. Ipagluluto kita ng masarap na pagkain para naman mawala kahit papano ang stress mo." Bahagya siyang napangiti. Sa bahay ni Ray, si Bagani ang ilaw ng gabi. Kapag tumatawa ang bata, parang may nagbubukas na bintana sa dibdib ni Liway. Umungol ang anak niya habang hinihila ang buhok niya. "Ay!" tawa ni Liway. "Sakit niya na." Kinuha ni Ray ang bata. "Dito ka muna sa papa mo." "Papa?" taas kilay na tanong ni Liway. Napakangat labi ang kanyang boyfriend. "Practice lang naman. Malay mo lang naman, baka magpakasal sa akin yung mama." Hindi niya napigilang tumawa. Indirect marriage proposal na yon sa kanya. Wala namang kaso kay Liway. Mahal niya si Ray at mabuti ito sa kanilang mag-ina. Napangiti siya kahit pagod. Sa mga sandaling yon, nakakalimutan niya ang ospital. Nakakalimutan niya ang katotohanan na matagal nang itinago sa kanya. Pero isang gabi, kapag tulog na ang lahat, bumabalik pa rin kay Liway. Umiiyak lang siya ng tahimik para hindi magising ang anak niya at ang boyfriend niyang si Ray. "Hindi ka natutulog?" sabi ni Ray at marahan siyang niyakap mula sa gilid. "Pasensya na. Hanggang ngayon masakit pa rin at hindi pa rin ako makapaniwala na nagsinungaling sila sa akin." Hanggang sa dumating si Sulaya isang hapon. Ayaw niya sanang harapin pero hindi naman pwedeng talikuran niya na lang palagi ang mga issue nila. "Liway," usal ni Sulaya sa kanyang pangalan. Nanigas ang panga niya. "Anong kailangan mo? Pwede ba tayong mag-usap?" Tahimik siyang tumabi para makapasok ito. Umupo si Sulaya sa gilid ng sofa. "Humihingi ako ng tawad," agad nitong sabi. "Alam kong late na pero kailangan kong sabihin. Hindi ko alam ang totoo noon. Nalaman ko lang kasabay mo at natakot ako." "Natakot ka?" ulit ni Liway. "Kaya hiniling mong mamatay si nanay? Anong klaseng tao ka? Nalaman mong totoo pero sa halip na akuin ang pagkakamali, hiniling mo pang mamatay ang ina na nagluwal sa'yo?" Napayuko si Sulaya at mahinang humagulgol. "Galit ako, nalito ako at hindi ko alam kung sino ako. At inisip mong mamatay na lang siya?" Matigas niyang sabi. "Ate, oo na't galit ka. Galit din ako pero kahit kailan, hindi ko hiniling na mamatay ang taong nag-aruga sa atin ng ilang taon." Siguro, hindi naman talaga kasinungalingan ang ikinakagalit ni Liway. Siguro, galit lang siya kasi ganoon kasama ang mga salita ni Sulaya sa kanilang ina na inalagaan pa rin naman sila kahit papaano. Kung pwede nga lang na siya na lang ang totoong anak at hindi si Sulaya. Lumapit si Sulaya at lumuhod sa harap niya. "Patawarin mo ako. Hindi ko na mababawi yon, pero sana malaman mo na nagsisisi ako." "Hindi pa kita mapapatawad," diretso niyang sabi. "Pero gawin mo kung anong tama. Itama mo ang mga pagkakamaling ginawa ng nanay mo. Ikaw mismo ang magsabi sa lolo ko ng totoo." Nanlaki ang mata ni Sulaya. "Liway, sabihin mo lahat," patuloy niya. "At pagkatapos, huwag ka nang magpakita sa akin o sa amin. Alagaan mo si nanay. Mag-donate ka ng atay kung match ka. Baka sa ganung paraan makabawi ka sa mga masasakit na salitang sinabi mo kay nanay. Baka mapatawa din kita." Tumulo ang luha ni Sulaya. "Hindi kita idedemanda," sabi ni Liway. "Hindi kita sisirain. Pero alagaan mo ang tunay na inang hiniling mong mamatay." Napayuko si Sulaya at umiyak ng tahimik. "Oo, gagawin ko." Makalipas ang ilang araw, dumating ang balita. Sinabi ni Sulaya ang totoo sa lolo niya. Gusto siyang makita ni Don Mateo. Ayaw niyang pumunta pero kailangan.
Gusto niya rin namang malaman ang totoo niyang pagkatao. Hindi kadugo kung totoo si Don Mateo. Ampun lang ang ina niyang si Veronica. Isang dahilan kaya nahirapan itong hanapin si Liway. Pero mahal ng lolo niya ang kanyang ina na si Veronica, kaya mahalaga rin ang apo nito. Sa malaking bahay ng matanda, pakiramdam niya ay bisita siya sa buhay na dapat sana ay sa kanya. Nakatayo si Don Mateo sa sala at matagal siyang tiningnan. Ikaw, Sabi nito. ikaw ang apo ko. Tumango siya habang nanginginig. Opo, Niloko ako. galit na sabi ng matanda. Pinagpalit kayo. Akala ko kasama ko ng anak ni Veronica. Ikaw naman palang anak niya. Sorry, aking apo. Dapat silang parusahan. Lolo, mahina niyang sabi. Wag na po, pagod na po ako sa gulo. Hayaan na lang po. May kasalanan po sila pero malaking bagay din po ang ginawa nila para sa akin para mabuhay ako ng ganito. Pero, Please, pakiusap pa ni Liway. Ayoko na pong may masira pa. Natahimik ang matanda. Dahan-dahan itong napaupo at umiyak na lang. katulad ka ng anak ko. Si Veronica ay ganyan din. Madaling magpatawad. Napapikit siya. Hindi niya kilala ang babaeng yon pero parang may kumirot na pamilyar sa dibdib niya. Patawarin mo ko. Sabi ng matanda. Hindi kita nahanap agad. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Okay lang po, ang mahalagay nandito po kayo. May apo rin po kayo sa tuhod. Bagani po ang pangalan niya. Naluluhang tumawang lolo niya. Ilang saglit ay pinapasok na si Ray buhat ang anak niyang si Bagani. Agad na nagiliw si Don Mateo at binuhat ang bata. Muli siyang naluha kaya niyakap na lang siya ni Ray. Hindi makapaniwala si Liway na may ibang buhay pa pala na ipinagkait sa kanya. Nagagalit siya pero bigyan lamang siya ng panahon, alam niyang magpapatawad siya. At sa rurok ng lahat ng yon, mas pipiliin ni Liway na maging tahimik at payapa, kasama ang mga taong nagmamahal sa kanya. Ang kwento ni Liway ay nagpapakita na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pag-aaruga at pagpili sa isa't isa. Sa kabila ng kahirapan, panloloko, pagkawala at pagkakadiskubre ng kanyang tunay na pagkatao, pinili ni Liway na manatiling mabuti. Lumaban para sa anak at ina at huwag hayaang kainin siya ng galit. Ipinapakita ng kanyang buhay sa atin na ang lakas ay galing sa kakayahang bumangon matapos masaktan. At na ang kabutihan at malasakit sa kapwa ay may paraan pa rin na bumalik sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.